beloved Boss Mike Cervera. So eto na mga kababayan, eto na yung sinasabi ko. Bakit nga ba puro fake news na lang? Ito na mga kababayan, hindi ba kayo nagtataka kung bakit etong mga Marcos o anti-government ay puro fake news na lang yung kanilang pinalalabas. Sukdulan diyan na ilabas na nila yung mga pekeng dokumento tulad ng, pinapakita ni Maharlika 'no, na peke na kesyo daw, inano pa niya yun, kinonsulta pa niya o kinonfirm pa niya sa mga puting, ahas niya. Ang daming gano'n ano, mga pa-etches na puting ahas 'no. Hindi kaya, may kausap ng demonyo si Maharlika? Na siya lang yung nakakakita at nakakarinig? Abay tanungin ninyo, baka mamaya si Maharlika ay nakakakita na ng hindi natin nakikita at siya'y nakakakausap ng mga hindi natin, nakakausap. Oo, oo, nakakarinig siya ng mga boses na siya lang ang nakakarinig. Oo, aba, mga kababayan, oo, baka yan ang magiging kaniyang, panangga o magiging, magiging dahilan sa korte, 'no? O sasabihin niya, "Yan, eh, narinig ko, eh." Eh, hindi nga, ako lang yata sabihin nun, "Ako yung nakarinig nun." Oo, oo, 'di ba? Eh, yan ang gagawin niyang depensya pagka yan, eh, nakikinita ako ng mga kababayan, yung kanyang magiging depensya, oo. Baka mamaya, yung sinasabi niyang pulburon, dala ng kanyang panibugho at, matinding, matinding, ngit-ngit, galit, inggit. Oo, siya unang ginang, abay, yun na nga, baka yun na nangyayari sa kanya mga kababayan. Ito'y aking opinyon lang baka naman pupuwede niyo rin na kasi wala akong makitang ibang dahilan. Oo, biruin mo, siya lang yung naglalabas at siya lang yung mga nagsasabi ng mga kung ano-ano. Si Eva, si Eva, may nagpakita sa kanyang ahas. 'Di ba sabi ni Eva sabi ng ahas kay Eva, "Kainin mo ang mansanas." 'Di ba? Anong ginawa ni Eva? Kinain naman ang mansanas. Naloko na. Sabi kay Maharlika, sabihin mo ganito, Naloko na. si First Lady ay Naloko na. nagpupulburon kasama ni Bongbong Marcos. Naloko na. Di yung mga tatanga-tanga at mga nuknukan din ng mga mahihina ulo, ginaya din. Si Kuting, si Kuting. Naloko na. Ano ba yung mga bulong-bulong sa susunod sana kapre na yung bumulong sa'yo. Naloko na. Di ba? Sasabihin ng kapre sa kanya, lagot ka, Maharlika. Naloko na. Ikukulong ka sa Pilipinas. Sa dami mong kaso, hindi ka na makakalabas. Naloko na. Dalangin ko sana na makasama mo, makasama mo si Kibuloy sa kulungan. At dadalang kita ng Palmolive Lavender. At siyempre yung pantulog na anong kulay ba yun? Violet. 'Di ba? Oo, naku, gugurgurin yan, 'di ba? Basta lumangit-ngit ang kama nun, yari bago. Si Maharlika mahilig 'to sa mga ducks. Alam niyo yung ducks? Naloko na. Mga ducks, oo, naku, Gerardo. Naloko na. Sige, tuloy na natin 'to. Paninira kasi, 'di ba? Kung imbento, kukuha pa ng, kesyo meron daw ganito na taga-PIDEA na ganyan, na nagsabi ng ganito na kaya niyang panindigan, et cetera, ayun! Tinamaan ng lintik. Naniwala naman kayo. Siyempre imbento na naman yun. Naloko na.
Mm. Sa kanyang liham sa PIDEA, sinabi ni Gadon, sinisira ng peking dokumento ang reputasyon ng Pangulo na naglilikha ng pagpapakalat ng mga maling impormasyon. Ayan na nga, yan na lang yung kaya nilang gawin. Puro peking paninira. Wala kasing maiba to, mga kababayan. Walang makita. Bakit? Kasi maayos na nagtatrabaho ang Pangulong Bongbong Marcos sa kadahilanan na yung kanilang mga political career ay hindi umubra. Akala nila magkakaroon sila ng mga posisyon. Eto, tinan mo. Nga. Oo, nga. Naloko na. So, anong kailangan nilang gawin sa sama ng loob nila? Ha? Oo. Sa sama ng loob nila, mga kababayan, kailangan nilang gumawa ng mga peking balita, ng mga peking pwedeng ibato. Sa unang Pangulo, sa mga malalapit sa Pangulo, di ba? Yan yung gagawin nila. Naloko na. Ito, Larry Gadon pinatutugis sa PIDEA, suspect sa fake news, sa fake operation document versus PBBM. Larry Gadon, Nako, ewan ko ba, puro peke. Naloko na. Bagamat may pagtanggi ang ahensya sa nasabing dokumento, hindi ito sapat para matigil ang mga paninira. Siyempre, kahit sinabi pa ng PIDEA na peke yung dokumento nyo, hindi pa rin titigil yung mga yan, maghahanap pa rin ng mga pwedeng ipambatikos na peke. Sige sir, 1, 2, 3. Ito ay aking liham na inadala at isinumite sa PIDEA. With due respect, I am urging PIDEA to file an action criminal case against those people who are using and presenting fake documents because the integrity and credibility of PIDEA is being put at risk. Kaya ako ay nananawagan sa PIDEA, umaksyon kayo. Huwag ninyong pabayaan na sirain ng mga masasamang tao ang inyong integridad. Maraming salamat. Thank you sir. Sir, sakaling matukoy na ng PIDEA kung nagkakalat ng papel na yan na vlogger dito sa Pilipinas o sa abroad, paano siya makakasuhan kung sakaling nasa abroad siya? Ay bahala na ngayon ng legal department nila. Wala ko tinukoy, sir. Okay na po tayo sa questions. Okay na po. Salamat. So nagpadala na ng liham. Na kung saan ay nakasaad nga ay imbestigahan itong mga nagpapakalat ng fake news. Maharlika, humanda ka na. With due respect, I am urging PIDEA to file an action criminal case against those people who are using and presenting fake documents. Ayan na. 'Di ba? Hinihikayat na ni Attorney Larry Gadon yung PIDEA para yan na nga, sampahan ng mga kaso, etong mga animal na mga nagpapakalat ng mga peking dokumento. Because the integrity and credibility of PIDEA is being put at risk. Kaya ako ay nananawagan sa PIDEA, umaksyon kayo. Huwag ninyong pabayaan na sirain ng mga masasamang tao ang inyong integridad. Oo nga, oy! PIDEA! Naloko na. Abe, kilos-kilos kayo dyan, oy, PIDEA, Galaw-galaw, baka galaw-galaw, 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 baka pumanaw. Oy! Maraming salamat. Thank you sir. Sir, sakaling matukoy na ng PIDEA kung nagkakalat ng papel na yan na vlogger dito sa Pilipinas o sa abroad, paano siya makakasuhan kung sakaling nasa abroad siya? Ay bahala na ngayon ng legal department nila. Wala ko tinukoy, sir. Okay na po tayo sa questions. Okay na po. Salamat. Tanong nga nung paano daw makakasuhan? Syempre, problema na ng PIDEA yan. Meron naman legal yan, Legal team yung mga yan, di ba?
Oh, legal department. Oo, 'di ba? Oo. Oh, eto yung ano, yung pinakalat nilang ano. Eto na mga kababayan. Siya pa 'to. Kinumpirma ng Philippine Drug Enforcement Agency na peke ang kumalat na authority to operate at pre-operation report na may petsa na March 11, 2012 na nagsasangkot kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa iligal na droga. Sa Yan na yung pinalabas nga daw. Ano, oy, eto yung ano, pinalabas nga na dokumento daw. Oo, ha? inilabas sa pahayag ng PIDEA, sinabi ng mga ito na ang kumalat na dokumento ay walang control number na inisyu ng PIDEA National Operations Center. Nakatakip din anya ang item number sa may bahagi ng noted by kaya't hindi ito ma-verify. Bakante rin umano ang item number 6 at number 8 sa bahagi ng coordination made by at received by. At higit sa lahat, ang pangalan ng target individual ay wala sa listahan ng kanilang National Drug Information System o NDIS. Sinabi na nga, di ba, nung nauna na sinabi na wala nga sa listahan ang Pangulong Bongbong Marcos dyan sa PIDEA. Bakit ba pinagpipilit nila? Ulitin ko, mga kababayan. Wala na bang ibang pwede na iba to, kay Pangulong Bongbong Marcos, kundi yan na lang at ipilit na lang ng ipilit yan? Wala na bang iba? Hindi ba pwede si Pangulong Bongbong Marcos ay corrupt? Si Pangulong Bongbong Marcos ay may kulasisi. Naloko na. Si Pangulong Bongbong Marcos ay merong chinorbang isang sekretary sa Malacanang. Naloko Wala na. bang ganon? Di ba? Giniit ng PIDEA na walang gaanong dokumento ang PIDEA. Kaugnay nito, pinag-aaralan na ng PIDEA na sampahan ng kaso ang vlogger na si Maharlika na siyang naglabas ng naturang dokumento. Yun. Yari ka. Pinagpaplanuhan ka na, Maharlika, ng mga taga-PIDEA. Naku, Diyos ko po. Naloko na. Lahat na kasi. Tinira mo di ba? Mike Cervera po, laging nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.